Bago pa man sumapit ang Pasko, nakasanayan na ng mga Pilipino ang iba't ibang mga preparasyon katulad na lamang ng paghahanda ng iba't ibang Christmas decorations kagaya ng parol, lights at Christmas tree. Ang mga ito ay siyang nagbibigay saya sa ating mga puso at liwanag sa pagsapit ng Pasko. Iba ang galak ng bawat Pilipino sa tuwing nakikita natin ang sining na siyang nagbibigay buhay sa paligid. Hindi magpapatalo ang mga Pinoy sa kanilang pagiging malikhain, ang aspeto kung saan sila mas kilala. Magandang gabi po sa ating lahat! Ako nga po pala si Glyza May Paz. At ngayong episode sa Eyewitness, pupuntahan natin ang bahay ng Sanchez family upang tunghayan natin ang kanilang preparasyon para sa Pasko. So tara na! Ay naku, inasyala, putik ng daan. At nandito na tayo sa bahay ng Sanchez family at parang may nakikita akong pinagkakaabalahan nila. Tara, tingnan natin. Hello po, magandang gabi! Magandang gabi, ma'am. Si Liza Reyes po ito ng Eyewitness. Tuloy po kayo, ma'am, sa aming tahanan. Maraming salamat po! Pagpasensya. Naku! Ano po yung mga ginagawa nyo? Ito po, ma'am, naghahanda para sa darating na Pasko. Pagpasensyahan niyo na po ang paligid, ma'am, ha? Medyo makalat. Okay lang po yun. Meron kasi nakapagsabi sa akin na ang galing-galing nyo po raw gumawa ng mga DIY decorations. At saka, naisipan ng team namin na pumunta dito upang tunghayan kung gaano nga ba kaganda mga dekorasyon na ginagawa nyo bago ang Pasko. Ito po. Tingnan nyo po itong yung mga ginawa nilang mga DIY decorations. Tingnan nyo yan. Yung Christmas tree na po na maliit, tsaka yung mga stars sa dingding. Yan. Yung mga stars po sa dingding. Magaling! Tsaka yung mga snowflakes doon. Ayan, maganda, diba? Ma'am Jayan, pwede ko po ba kayong makapanayam saglit? Oo naman po. Hello po, Ma'am Jayan. Hello po. Bakit nyo po naisipang gumawa na lang po ng mga handicrafts sa Christmas decorations kesa bumili po ng mga ito? Para po makatipid at simple lang. Sa pamilya kasi namin, hindi na po mahalaga na meron kaming bonggang dekorasyon. Ang mahalaga po ay magkakasama po kaming magkapamilya Opo. at masaya na pinagdiriwang ang Pasko. Ano naman yung mga materyales na ginagamit nyo sa paggawa ng mga Christmas decorations? Ang mga materials na ginagamit ko sa paggawa ng aming mga dekorasyon para sa darating na Pasko, ma'am, ay galing sa mga used na materials namin dito sa bahay na hindi namin nagagamit or recycle lang po namin. Yung iba naman po ay binibili namin sa murang halaga sa mga tindahan. Gaya ng yung snowflakes. Ang materials na ginamit namin sa snowflakes ay cotton buds. Sa maliit na Christmas tree naman ay construction paper lang po. Dinidisenyohan na po namin ito. At saka yung pag-form po ng maliit na Christmas tree ay ano po yan? Roll na tissue. Roll po ng tissue. Yes po, ma'am. Ano po yung feeling na nakapag-produce kayo ng sarili ninyong mga handicrafts or Christmas decorations? Masaya po kasi ito ay hindi lang sa pagtitipid, ito ay isa na rin sa pamaraan namin na magkaroon ng family bonding at nakasanayan na rin namin na sa tuwing paparating na ang Pasko ay gumagawa kami ng iba't ibang klase ng dekorasyon. Saan nyo naman natutunan gumawa ng mga dekorasyon ng mga handicrafts? Natutunan po namin ito sa aming ina at sapagkat nakasanayan na po namin ito na gumawa ng mga handicrafts tuwing Pasko. Pinagkakitaan nyo rin ba yung mga ginagawa nyo? Naku po, hindi po. Sadyang pang personal lang po talaga yung mga gawa namin na handicrafts or pang pamilya lang po talaga para may maipadekorasyon po kami sa tuwing paparating na Pasko. Ngayon po, gusto po naming malaman at maipakita sa ating mga viewers kung paano nyo po ginagawa yung mga iba't ibang Christmas decorations. Sige po. Wala pa problema. Okay po, so let's go!